Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and for today we will be featuring Kalanchoe luciae auricula, and most of the time we call it as the habit ears. But did you know na itong ating auricula is actually a mutation of the Kalanchoe luciae, na also known as the flapjack or the paddle plant. Ayan siya. So ganito ang itsura ng regular na paddle plant. So makikita ninyo na yung kanyang leaves ay circular and flat lang siya. But then ang nangyari nga doon sa ating auricula na succulent is parang nag-rolled up yung kanyang leaves na ano na siya, very similar na nga siya to the shape of the tongue, diba? So ganyan, because of that mutation, nagkaroon nga tayo nitong succulent na ito. Although if we're gonna be comparing the color ng kanilang leaves, it's exactly the same, na parang orange to reddish in color na may pagka-green. So depende na lang yan sa season. So this one is a bigger flapjack na variegated, and mapapansin niyo na kahit na lumaki na siya, talagang yung shape niya remains as compared dito nga sa ating auricula na talagang naka-rolled up yung kanyang leaves. So anyway, they can grow up to 60 centimeters tall. Yung kanyang light requirements is important na we have to put it in an area na makaka-receive nga siya ng sufficient sunlight for us to achieve this kind of vibrant color. So sa ngayon, medyo nag-start na nga siyang maging reddish in color, pero we can still see a lot of green color dito nga sa ating auricula because of the rain na almost everyday na, and hindi na rin ganun kahaba yung talagang sunlight dito sa ating location these days. But nevertheless, diba, sobrang gandang tignan ng succulent na to, especially if napalaki na natin siya ng mabuti. We have to water completely itong ating succulent na to pag nag-dry na nga yung kanyang potting mix, and itong succulent na to is nakalagay nga siya sa rain or shine setup, and so pag umulan, talagang literal na nauulanan din siya, and in cases na walang ulan, I have to manually water it. So it's completely okay kung directly sa soil tayo magdilig sa kanya, or we would also include yung kanyang pinaka-leaves. So it's very important na dapat well draining yung potting mix na gagamitin natin sa kanya para maiwasan natin na ma-over itong ating succulent na ito. Itong succulent na to will give us offsets in time, and so makikita ninyo na ito yung pinaka mother plant natin sa taas, and itong mga nasa harapan are actually the offsets. And so sa ngayon we have two offsets actually. So ito yung pinaka first, and the other one is on the right. So we can actually separate that one if we wanted it to, pero I prefer na i-keep na lang muna yung ating mga offsets dyan para in the future talagang ma-occupy nila entirely itong kanyang pinaka pot, and it's easier na tanggalin or i-separate yung kanyang offsets if we would be repotting this one. So kumbaga we have to uproot it, and yun nga, doon natin isa-separate yung kanyang offsets. As I've mentioned earlier, dapat gagamit tayo ng well-draining potting mix sa kanya, and actually I'm not really sure if well-draining ba talaga itong original potting mix niya, kasi hindi ko pa talaga siya pinalitan or nirepot since our succulent nga is happy naman dito sa kanyang pinaka potting mix, and so it's not really the best time for me to repot it. Kaya ang gagawin ko na lang is try to add more potting mix dito nga sa kanyang upper layer. For its grooming and maintenance,
Sobrang dali niya lang din na alagaan, and if you have watched nga yung video natin before about the insecticide solution, itong succulent na ito mismo yung nilubog natin sa ating 7 solution just to kill all of the hidden pests na meron siya, kung meron man. Kasi kung mapapansin ninyo, may mga bite marks siya sa kanyang mga leaves, and that's probably because of an insect bite marks before nung before natin siya binili. Ayan, kaya it's really important na we have to treat them right away before nga natin siya introduce dito nga sa ating garden. So if you're wondering kung ano yung ginagamit ko, I'm using yung ating 7 insecticide solution or Carbaryl in general. Ayan. So I guess yun lang yung important details about this succulent. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.